Mukhang sumusobra na ho sa kanyang tungkulin. Ito pong si PCO, Undersecretary Claire Castro, at maging political ad ni Senator Amy Marcos kasama ho si VP Sara Duterte ay kanyang pinapakialaman. Ito dapat wala na ho siyang pakialam kung ano man ang nilalaman ng political ad ni Senator Amy Marcos na kapatid ng kanyang amo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At base ho kanina sa isinagawang press con dyan po sa Malacanang, ay bukod sa walang pakialam, ang ginawa ho ni Yusek Castro ay kanyang pinintasan at tila kinokontra ito hong pinakamensahe ng pinakabagong political ad na ginawa ni Senator Amy Marcos at na kung saan ay ngayon ay lantaran na po siyang iniindorso ni VP Sara Duterte sa pagkakandidatong senador para po sa May 2025 elections. At ito ho, pakinggan ho natin mga kababayan at kung anong klase yung ginawang pakikialam pangimasok ni Yusek Castro na dapat ho ay kung matanong man ho siya ng media patungkol po dito ay pwede yung sagutin na naku, politika yan, kandidato. Wala akong pake. Walang pake ang Malacanang dyan. Ito, pakinggan ho natin mga kababayan at panoorin po ninyo. Ito The Palace. Yung recently released political ad nga po featuring VP Sara and Senator Amy paints the situation in the country as black. Kulay ng pagluluksa due to hunger, crimes, and injustice, which is a clear imputation of failure of the Marcos administration. What does the Palace have to do with it? You just said it is recent? Yesterday. Ang akala ay 2022 campaign ads to. Dahil sa mas na-describe ang kapanahunan ng nakaraang administrasyon dun sa nasabing campaign ads. Unang-una, meron silang sinabi, teka lang po, tungkol sa madilim, wait lang, saan ba yan? Ayun. Itim ngayon ang kulay ng bansa. Sa gutom at krimen nagluluksa. So, pag sinabi ba natin na itim ngayon ang kulay, mas madidescribe siguro natin nung nakaraang administrasyon na sobrang itim at ngayon ay papaliwanag sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Hindi man ganun pakaputi, pero patungo na doon. Unang-una po, may binanggit sila tungkol sa kagutuman. Tandaan po natin na ayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence. Sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. Ako. Question to the Palace. Grabe na ho mga kababayan. Yung Hong Kong, yun ang ginawang basihan ni Yusek Claire Castro, yung napaulat, yung poverty incidence. 2023 pa ho, 2025 na ngayon At binabanggit niya na kung saan mas bumuti raw yung kalagayan ngayon ng mga Pilipino. Totoo ba ito sa ating mga listeners? Baka nakakalimutan ho ni Yusek Claire Castro na noong 2022 elections ay may mga report na talagang halos lumuhod at magmakaawa itong si Pangulong Marcos Jr. at talagang pinilit ho di umano na nilakad at kinumbinse ni Senator Amy Marcos ito pong si VP Sara Duterte na magtambal po sila noong 2022 elections. Kasi may mga report nga na bakit kung hindi raw sasama ito pong si VP Sara sa kampanya at bilang running mate ni Bongbong Marcos noong nakarang elections, mahihirapan daw nilang talunin
na nooy kandidatong presidente na si VP Leni Robredo. So maliwanag ho yan mga kababayan. Siguro kulang ho sa pagre-research itong si yung napakatayog at napakayabang ho na PCO Undersecretary. Mga kababayan, ang binabanggit niya na mas madilim daw. Ito hong nilalaman ng political ad ni Senator Amy Marcos kasama si VP Sara. Ang binabanggit niya, kunyari pa, no, na parang gusto mong magpatawa na dapat daw ho yan noong 2022 elections. Nagsumiksik nga yung kanyang amo ngayon na si BBM noon kay sa mga Duterte at kaya nga, di ba, at nagkaroon sila ng pasamantalang unit team. Nagkaisa at nung manalo po, no, ginamit ho ni Pangulong Marcos Jr. yung popularidad ni Pangulong Duterte. Siyempre, ni VP Sara Duterte, yun ho, naluklok sa pwesto at ngayon nga ho ay naghiwalay na po ng landas. Siguro, pinakamainam na tingnan ho mabuti at saliksiking mabuti ni Jose Castro ito ho mga pahayag. Kasi nagmumukhang ano ho siya, no? Nagmumukhang katawa-tawa, di po ba, Yusek? Dapat ho mag-research. Biro mo, ginawa niyang basihan yung isang panulat noong nakaraang nanulat sa Hong Kong. Dapat ho, meron ho tayong mga matibay na basihan at meron din, bagamat may binabanggit ho, na kung saan may mga napaulat din ho dito sa Pilipinas, yung poverty incidence, yung Tandaan po natin. yung nabawasan, yung kahirapan. Sa pinakalong survey lang ho ngayon lang ho, nung nakarang mga araw, may lumabas ho na survey na kung saan, noong isang linggo ho, marami po ang nagsabi na sila po ay nagugutom. At noong siguro mga 3 days ago, ay nagbanggit naman, lumabas din po sa survey ng SWS na kung saan ay nasa 14 million mahigit na Pilipino ang nagsabing sila po ay mahirap. So ano ang sinasabi ho rito ni Jose Castro na parang ito raw political ad ay para ho noong 2022 elections. Nakinabang ho ang amo mo diyan di po ba? So yun ho at pero pinakamagandang pag-usapan ho rito, wala ho siyang pakialam kung ano mang nilalaman ng political ad na ilalabas ho ni Senator Amy Marcos at ni VP Sara Duterte na siyang nag-i-endorso dito. Dahil sa, hindi niya man, alam niyo, hindi naman pinaghandaan niya, kita niyo naman ho sa ating video na talagang hinalukay yung papeles pinaghandaan. At ewan ko lang ho kung nag-feed ho yan o kung inaasahan niya na siguro, itatanong ito ng media, kahit na sabihin kasi diyan po sa Malacanang press corps, ay humingi na po ng advance na kopya ng tanong. Yung mga opisyal ng gobyerno na magpa-presscon para meron ho silang basihan at para halimbawa kung kinakailangan may mga datos o may mga kompleto silang mailalatag sa presscon. So marahil baka ito na itimbre na itatanong ito. Yung bagong political ad ni Senator Amy Marcos na ini-endorse si VP Sara, yun ho, kumuha siya ng mga talagang yung mga papel talagang pinaghandaan ho mga kababayan, pero sablay na sablay naman po ang mga sagot. Bakit po? Wala pong pake itong si Jose Claire Castro at maging Malacanang kung ano man ang mensahe. Kasi ang kandidato ho rito si Senator Amy Marcos at higit sa lahat, hindi na po siya kandidato sa ilalim po ng alyansa o ng administrasyon na kung saan ay binuo ni Pangulong Marcos Jr. Pakinggan po natin yung iba pang mga pahayag at pangingialam ni Jose Claire Castro. Naayon po sa records na rin po na naibaba ang poverty incidence sa panahon ng 2023, 15.5% in 2023 mula sa 18.1% in 2021. You are citing data from? Okay, this is from by author or writer is Dim Sum Daily, Hong Kong. Okay? Meron din po tayo dito. Ito po ay galing din mismo sa report din po ni Secretary Balisacan. Okay? Okay. Meron din po tayo. So, yun ho, binabanggit niya ho, pinagkumpara niya yung 2021 at 2023.
Ito ho, alam mo kung matalino ho si Jose Castro pero siguro gagamit ka ng sentido común. Talino sa kanya, ako, common sense ho. Noong 2021, natural na tumaas po yung poverty incidence, yung insidente, yung kahirapan ho mga kababayan. Bakit ho? Matindi ho ang dinanas natin, pandemya, buong mundo. Talagang lahat po ng ekonomiya nagsara dahil po sa COVID-19. At dito po sa Pilipinas ay napakarami ho talaga ang naghirap, nawalan po ng trabaho, yung mga negosyante, yung ibang maliliit hindi kinaya, nagsara. Talagang nagsara po ang ating ekonomiya. Noong 2021, natural. Natural ho talagang babagsak po at yung antas ng ating kahirapan. 2023, siyempre, nagbukas na po yung ekonomiya at bumabalik na po sa normal yung takbo ho ng negosyo sa ating bansa, natural ho. Yun. Sentido común po ang pwedeng gamitin doon, hindi katalinuhan. Yun po. Tapos meron pa ho siyang binabanggit na ito hong kasalukuyang administrasyon, papaputi na raw. Ibig sabihin talagang papabuti yung kalagayan ng ating kabuhayan. Kaya ho, kabuhayan, yung ating mga kababayan, yung ating mga listeners, bumuti ho ba yung kabuhayan nyo? Kasi nakuntaso ng bilihin ngayon mga kababayan, talaga napakatindi. Ito pa yung mga binabag ito ni Jose Claire Castro Dito, na pinalabas, ito naman ay galing kay Philippine Star, Delon Porcalia. Meron pong naitala na 7.2 trillion na utang ang dating administrasyon at dahil po dito ay patuloy pa rin po natin binabayaran sa kasalukuyang administrasyon. At sinasabi nila na tungkol sa krimen, tandaan po natin na meron din po na pinalabas na statistics at ito'y inayunan na rin po ng matagal ni Senate President Chis Escudero na sa panahon po ngayon ay mas mababa po ang crime rate as compared po sa karaang administrasyon. At sinasabi rin po ni Senator Amy, gutom na ang sikmura. Pinaliwanag ko na po yan about the poverty incidents. At gutom pa sa hustisya. Pero hindi po ba yung ibang mga kamag-anak, in particular po, babanggitin ko, ito ay galing sa panulat ni Christina Chi ng PhilStar.com. Sinabi po ni, and I quote na po sa kanyang panulat, Dalia Cuartero, whose son was killed during a drug operation in 2016, described feeling overwhelmed with tears of joy, tears upon hearing of Duterte's arrest. So dito pa lamang, marami na rin po nagsasabi na paunti-unti ay nabibigyan ng liwanag. Ayun. Okay, so yan ho, mahaba-haba ho yan. Paliliwanag din ho natin yung issue po sa ekonomiya na binabanggit ho rito. Pero yung sa krimen, Yusek, kaamin lang po ngayon ng PNP na tumaas po ang antas ng kriminalidad. Partikular po yung kaso ng kidnapping. Mula po January hanggang sa mga oras na ito, 13 kaso ho ng kidnapping. At grabe ho, yung pinakahuli, di ba? Yung si Anson Kay, yung negosyante na pinatay, pati yung driver. At may mga report na kahit na siya po ay nagbayad ng ransom, ay pinatay pa rin. So umamin na ho mismo ang PNP. So yung mga pinagsasabi ho nito ni Jose Castro, napakatagal na ho mga kababayan. Di po ba? Sabi niya 2021, tumaas po yung insidente po ng kahirapan. 2023, bumuti na nung sa panahon ng Marcos administration. Siyempre, panahon po ng COVID yun, epekto ng COVID Hindi lang sa Pilipinas. Tumaas yung insidente ng kahirapan. Maging sa iba't ibang mga bansa, kahit mayayamang bansa, talaga marami po naghirap dahil sa nagsara po yung ekonomiya. Siguro, yun, pag-usapan natin. Tapos, meron ho binabanggit ito si Jose Claire Castro. Medyo mahaba na ho ito. Gagawin natin sa ikalawang bahagi. At nag-research din ho tayo, mga kababayan, base po silang mga talagang kilalang analyst, pinagkukumpara. Ano ba yung, kasi ang issue rito, corruption, kahirapan, mga kababayan, ano ba mas mainam sa panahon ba ng Duterte administration o sa panahon ng Marcos administration? Mamaya sa ating ikalawang bahagi, itutuloy ho natin dahil sa may binabagit pa itong si Jose Castro tungkol ho rito sa ekonomiya ng ating bansa. At
yung kulay daw ng Marcos Jr. administration ay paputi na kasi hindi raw itim na tulad na mensahe ng political ad ni Senator Amy Marcos. So yun ho. Oy, sumabay po kayo dito po sa ating YouTube channel. Huwag kalimutan na mag-subscribe, i-like at i-share. Eli Saludar lang po. O hanapin niyo lang ho sa YouTube o kaya yung ating mga kababayan i-share niyo ho para malaman niyo at updated ho kayo lagi sa ating mga balitaan pagtalakay ho sa mga mainit na issue. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.